Isang magandang araw sa inyo mga kaibigan. Alex Aswang Stories. Ngayong gabi ay magbabahagi na naman po tayo ng isang nakakatakot na kwento tungkol sa aswang. Ang kwentong ito ay sinend sa atin ng isang sender natin. Kwento ito ng kanyang lolo. Base po ito sa tunay na karanasan. At bago nga pala natin simulan ang kwento mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayo na mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating mga videos. Simulan na po natin ang ating kwento ngayong gabi. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Kwento ito ng yumao naming lolo ng 1960s. Nangyari po ito sa isang liblib na baryo sa Dueñas, Iloilo. May lugar po doon na halos hindi madaanan ng sasakyan sa sobrang sukal. Mahirap itong hanapin na kung hindi ka taga roon ay maliligaw ka bago mo pa ito matunton. Tuwing buwan ng Hunyo, nagaganap ang fiestang hindi naaayon sa simbahan ng Katolika. Si Arman at Joffer ay ang magkaibigan sa naturang lugar. Dati po silang magkatrabaho. Laging nababanggit ni Arman sa kanya na gustong-gusto nitong maglakbay sa mga lugar na tahimik, gaya ng mga probinsya. Ngunit sa mahigit isang taon nilang naging magkasama sa lugar na iyon, ay hindi niya iyon nagawa dahil umalis si Joffer sa pinagtatrabahuan nila. Pagkalipas ng ilang taon noon, nagulat na lamang si Arman nang muling magparamdam sa kanya ang kanyang kaibigan. Isang araw, nakatanggap siya ng lihim na paanyaya sa pamamagitan ng lumang papel na iniwan sa kanyang mesa. Nang buksan niya ito't basahin, nalaman niyang nagmumula ito sa isang kaibigan na dati niyang kasamahan sa trabaho. Kaibigan kong Arman, gusto sana kitang anyayahan sa gaganapin na fiesta sa aming barangay upang masaksihan mo ang ganda ng lugar namin tuwing fiesta. Mangyayari ito ngayong kabilugan ng buwan sa Hunyo. Ito ang address kung saan kita tatagpuin. Ang iyong kaibigan, si Joffer. Si Joffer? Sumulat? Teka, sino Ay sir, ako nga po pala yung nag-iwan ng sulat na iyan sa mesa mo. Ipinabibigay po kasi yan sa inyo. Sa guardhouse po yan galing. Dahil sa hindi kita nakita kanina, kaya iniwan ko na lang po dyan. Sige. Salamat Mika ha. Walang anuman po sir. Bagamat punong-puno ng pag-aalinlangan, hindi nakatiis si Arman. Matagal na panahon na rin kasi na hindi sila nagkita ng kanyang kaibigan. Lagi silang magkasama noong magkasama pa sila sa trabaho. Sa kagustuhan na makarating sa nasabing lugar, pinuntahan niyang mag-isa ang nakasaad na address sa liham. Talagang namangha siya dahil aniyay napakaganda ng probinsya ng kanyang kaibigan. Hindi niya pinalagpas ang magandang tanawin na nadadaanan niya sa naturang lugar. May mga palayan na sobrang lapad, mga punong kahoy na nagsisitaasan, mga tanim na mais, at kung ano-ano pa na likha ng Diyos na hindi makikita sa lungsod. Sobrang saya niya hanggang sa marating niya ang address ng liham at agad siyang sinundo ni Joffer. Arman! Joffer, pare, kamusta ka na? Eto, nakauwi rin sa aming baryo. Mabuti at nakapunta ka talaga rito. Akala ko hindi ka na darating kaya muntik na akong umuwi kanina. Hindi. Alam mo naman na gustong-gusto ko ang maglakbay, di ba? Yung mga ganitong lugar, mga probinsya, kasama ang kaibigan. Kagaya ng mga plano natin noon, di ba? O sige, tayo na. Maglalakad pa tayo papunta sa aming baryo talaga. Ha? Ay hindi pa pala ito sa inyo? Hindi naman masyadong malayo na. O sige, tara. Malamlam ang sikat ng araw habang binabaybay nila ang makipot na daan. Pagdating sa baryo,
Iilan lang ang bahay na nakatayo roon. Isang maliit na komunidad ang bumungad sa kanila. Pero kapag araw ng fiesta ay sobrang saya naman, ayon sa kaibigan niyang si Joffer. Napansin niyang halos puro matatanda lang ang naroroon sa lugar na nagkatinginan at nanunood sa kanila habang naglalakad. Mga mukhang tila hindi mapagkakatiwalaan. Ang mga bahay doon ay yari sa kahoy, gaya ng kawayan at mga pinagtagpi-tagping tabla. Kokonti lang ang tao, pero pansin niyang parang ang daming nakatingin sa kanila. Mayroon din silang maliit na plaza roon, pero parang katayan ng mga hayop ang nakalagay. May mga malalaking mesa na nakahanda roon. May isang bagay pa ang nakakuha ng atensyon sa kanya. May isang parang altar na yari sa lumang kahoy. Mayroon itong ribulto na hindi maintindihan kung tao ba o hayop. Tapos, may damit na yari sa balat ng kalabaw. Ano yan, Joffer? Tanong pa ni Arman. Yan ba? Huwag mong pansinin yan, wala yan. Gawa-gawa lang ng mga sinaunang tribo rito. Binuksan lang yan para decoration, lalo na kapag ganito araw ng fiesta. Ganun pala. Oo, huwag mong pansinin yan. Sandali Arman, pupuntahan ko lang muna ang aking tiyuhin at tiyahin dyan sa unahan ha. Dito ka lang muna sa plaza. O sige, dalian mo ha. Oo. Ipapaalam ko lang sa kanila na dumating ka na kaibigan ko at bisita namin dito. Sige Joffer. Humanap na lamang ng pwesto si Arman. May nakita siyang malaking bato kaya umupo muna siya doon. Maya-maya pa, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Apo, bisita ka ba rito? Opo Lola. Mabuti. At dumating ka sa takdang oras. Wika nito habang inaabot ang pulang panyo. Para saan po ito, Lola? Para sa iyo iyan. Isa kang mahalagang bisita sa aming tribo. Isuot mo mamaya sa ulo mo. Pero bakit po, Lola? Dahil sa gabing ito, makikikain ka, makikiawit at merong mahalagang ritual na gaganapin. Sa sinabi ng matanda, hindi kagad nakasagot si Arman. Sa halip ay kinilabutan siya sa paraan ng pagkasabi ng salitang alay at ritual. Pagsapit ng gabi, nagsimula na ang fiesta. Sinindihan nila ang malaking apoy sa gitna ng munting plaza sa baryong iyon. Sa gitna nito, may mga inihaing putahe na pawang kakaiba. May parang dinuguan na pula pa ang kulay. Nilaga ng di umano'y karne ng baka. Mga lamang loob na sari-sari ang pagkaluto. Isa pang napansin ni Arman, malangsa ang mga pagkain nila. At kung ano-ano pang hindi pamilyar na putahe ang nakalatag doon. Pagtunog ng tambol, ang mga tao ay nagsimulang magsayawan na nakapalibot sa gitna nilang ginawang apoy sa harap ng malaking ribulto. Arman, ba't natutulala ka dyan? Ganito talaga yung paggunita namin sa aming kapistahan dito. Kakaiba no? Oo nga eh. Ganito pala sa lugar ninyo? Oo. Antay ka lang saglit. Maya-maya matatapos din yan. Wika ng kanyang kaibigan. Napansin ni Arman ang kakaibang sayaw. Parang sayaw na may halong pagsamba. May paulit-ulit na pagyuko at pagtapik sa lupa na nakaharap sa malaking ribulto. Sa gitna ng weirdong paggunita ng kapistahan nila, nagpaalam si Joffer kay Arman na kukuha lang saglit ng kanilang inumin. Habang nanunood si Arman sa gitna ng kasiyahang iyon, isang batang babae
na edad 10 ang lumapit sa kanya at bumulong. "Tito, bakit ka nagpunta rito?" "Ha? Ay, syempre kasi makipiesta dito sa barangay ninyo." "Uwi na po kayo, tito," sabi ni mama. "Hindi po ito pista ng tao. Lahat ng nakisaya rito may dugong aswang at iyang nakahanda sa mahabang mesa. Karni po iyan ng tao. Kaya umuwi na kayo. Ayun si mama oh. Sige na po." Sabay turo nito sa babaeng nakatayo sa kalayuan. Nakita ni Joffer na parang may kausap si Arman sa tabi nito na hindi niya nakikita kaya tinanong niya, "Sinong kinakausap mo, Arman?" "Yung bata." "Sinong bata?" "Yung dito. Nawala na eh." "Pero kanina pa kita pinagmamasdan. Wala naman akong nakikitang may bata. Pero may kinakausap ka sa tabi mo eh." "Umalis na kasi yun kanina pero nagtaka nga ako biglang nawala eh." "Ganun ba? Anong sabi niya sa'yo?" Wala naman. Nagtanong lang kung taga saan ako." "Ano sagot mo?" "Sabi ko malayong lugar. Nakifiesta lang dito." "Ano naman sagot ng bata?" "Wala, tumitig lang siya sa akin." Sagot ni Arman kay Joffer, pero hindi niya sinabi ang babala ng bata na mga aswang ang lahat ng tao sa lugar na yon. Nagsinungaling siya sa kanyang kaibigan. Dahil ng mga sandali na yon ay nagsimula na rin siyang kutuban ng masama. Pinilit ni Arman na huwag magpakita ng takot at pinakalma niya ang kanyang sarili dahil nakaramdam siya ng matinding pag-aalala. Ngunit habang nagmamasid sa paligid, nakita niyang may paisa-isang lumalabas na mga nilalang mula sa kakahuyan. May namataan siyang lumilipad sa himpapawid na mga hubog tao ngunit may pakpak na katulad ng paniki. Mayroon ding parang hati ang katawan na may parang nakalawit sa ilalim. Inilabutan ang binata ng mga sandali na yon sa kanyang mga nakikita. Totoo nga ang babala ng bata, sabi niya sa kanyang isip. Iginala naman niya ang kanyang paningin sa likuran upang hanapin muli ang bata kanina. Sa bandang unahan, ilalim ng puno ng balite, nakita niya ito na nakatayo. May hawak na sulo malapit sa mukha nito. Kinakawayan niya si Arman na ang ibig sabihin umalis na sa lugar na yon at dito dumaan. Pasimple namang tumango si Arman pero naghanap muna siya ng tamang pagkakataon upang takasan ang lugar na iyon. Ilang sandali pa. Gulat na gulat siya pagkat may ilang kalalakihan ang naglabas ng malaking banga. Isa-isang pumila ang mga matatanda roon na animoy. Naligo sa langis ang katawan. Pagkatapos ay nagsandok ng laman ng banga at kanilang ininom ng sabay-sabay. Nakita ni Arman na pula ang kulay ng inumin na iyon na sa pagkakaintindi niya ay hindi ito basta dugo ng hayop. At yun nga, hanggang sa ang lahat ay pumila na, pati ang kaibigan niya na si Joffer, pumila na rin sa may mesa. Ang sabi nito sa kanya, "Saglit lang Arman ha, ikaw naman ang susunod." Pag-alis ng kaibigan niyang si Joffer para pumila na rin, doon na nakahanap ng tiyempo't pagkakataon si Arman na tumakas. Agad niyang dahan-dahan na sinundan ang batang kumausap sa kanya at naglalakad siya ng payuko. Pagdating niya sa may malaking puno, nasa unahan na ang batang babae na iyon. Sinenyasan siya nito na dito dumaan at tumakbo. Tumakbo na ng tumakbo si Arman at ang bata ay bigla na lang naglaho sa kanyang paningin.
Hindi siya tumigil sa pagtakbo. Hindi niya alam kung saan patungo pero tingin niya naman ay papunta sa pusod ng gubat kung saan ligtas siya. Ilang minuto pa ang lumipas, malayo-layo na ang kanyang tinakbo nun. Takang-taka si Arman dahil hindi na boses ng tao ang naririnig niyang nagkakasiyahan kundi mga tinig ng halimaw na parang nagbubunyi. Nadidinig pa rin niya ang tambol habang tumatakbo nang bigla na lang itong natigilan. Narinig niyang parang nagkagulo kasi. At pagtingin niya sa himpapawid ay parang may mga aswang na tila siya ang hinahanap. May nauulinigan na rin siyang mga pagtakbo sa kanyang likuran patungo sa kanyang kinaroroonan. Naluluha na si Arman ng mga sandali na yon sa sobrang takot. Sa isip-isip ng binata, maaabutan na siya ng mga aswang. "Nasaan ka na, bata? Tulungan mo naman ako." Sigaw ni Arman habang tumatakbo. May naririnig na siyang pagaspas ng pakpak na papalapit sa kanya. Bago siya maabutan at maging alay ng mga nilalang sa kanilang kapistahan, isang matandang lalaki ang biglang sumulpot sa kanyang harapan at hinila siya at itinago sa ilalim ng malaking bato na may maliit na daan papasok. Doon ay nagkubli silang dalawa sa ilalim. "Ligtas ka na rito, bata. Anong pangalan mo? At bakit ka napadpad sa baryo ng mga aswang?" "Sino po kayo, Manong?" "Isa akong tagabantay dito. At ang baryo na pinuntahan mo malamang sa malamang ay ang baryo ng mga aswang sa unahan. Naalala mo pa ba ang pulubing binigyan mo ng tubig?" "Oo. Ikaw yun, di ba?" "Tama ka. Isa ako sa mga tagabantay. Hintayin natin na magbuka ang liwayway bago tayo umalis dito. Marami sila ng mga aswang na naghahanap sa iyo." "Opo, Manong. Salamat sa iyo." Ilang oras silang naghintay hanggang sa mawala ang ingay ng mga naghahanap kay Arman. Pagsikat ng araw, nagising si Arman. Wala na ang matanda sa tabi niya. Agad naman siyang tumayo at umalis. Sinunod na lamang ang bili ng matanda sa kanya kagabi bago siya nakatulog na sundan kung saan nagmula ang sikat ng araw dahil dito ang daan papuntang bayan. Sinunod niya ito hanggang sa kabutihang palad ay narating niya ang isang lumang bahay. May nakita siyang pulubi sa tabi nang ngumingiti sa kanya. Nilapitan niya at kinausap pero tanging ngiti lamang ang naging tugon nito sa kanya. Mula roon ay agad siyang sumakay ng jeep papunta sa bayan hanggang sa makarating siya sa pier. Habang nakaupo at nakatingin sa malayo, may kumausap sa kanya sa barko na isang babaeng taga-Dueñas din ang pinagmulan. Nagkwento-kwento sila tungkol sa kababalagan hanggang sa mapunta ang kanilang kwentuhan sa naging karanasan ni Arman. Sa umpisa, hindi pa kumbinsido ang babae sa mga kinukwento niya, ngunit noong ipinakita ni Arman ang kanyang mga galos sa katawan ay naniwala ito. Dito nagsimulang nagkwento ang babae tungkol sa isang baryo ng mga aswang doon. Yun daw ang mismong baryo na napuntahan ni Arman. Halos lahat daw ng mga tao roon ay aswang. Ang mga anak daw doon at mga apo tinuturuan ng kumain ng tao kahit na hindi paganap na aswang. Ang kapistahan daw nila ay gabi idinaraos at hindi fiesta ng mga santo, kundi fiesta ng ibang nilalang. Nag-aalay din umano ng mga dayo roon para gawing pagkain. Mabuti raw at nakatakas si Arman.
Sumagot naman ang binata at sinabi nga, siguro ay dahil sa pagiging makadiyos niya kaya siya naligtas ng taong nagpanggap na mga pulubi sa tabi-tabi ng dinaanan nila na papunta sa lugar na iyon. Mga anghel malamang. Ang mga yun pati na yung bata na bigla na lang naglaho sa kanyang paningin. Sagot naman ng babae, kapag sisikat daw ang araw, wala nang bakas na may piyesta sa buong baryo na iyon. Ang fiesta raw nila parang pag-aalay ng tao sa kanilang Diyos. Ibang Diyos ito. Ibang fiesta raw talaga yon. Fiesta ng mga sakop ng dilim. Pagputok ng liwanag, parang wala lang nangyari. Ang ribulto ay tatakpan lang daw nila yon. Tapos ang mga tao balik na parang normal o parang ordinaryong magsasaka lang. Ngunit lahat pala sila doon ay mga aswang. Labis ang pasasalamat ni Arman sapagkat nakauwi siya ng ligtas sa Maynila. Dala-dala pa rin sa bulsa ang panyong kulay pula na inabot sa kanya nung isang matanda. Nang tignan niya ng maigi, may mga nakaukit na sulat dito na tila isinulat gamit ang dugo. Sinunog niya pagdating niya sa kanyang bahay at nangako nga hindi na kailanman babalik sa lugar ng kanyang kaibigan na itinuring pa niya naman na parang kapatid. Isa palang ahas. Nakakatakot dahil lilinlangin ka talaga. Kukunin ang iyong tiwala. Pero sa huli, papatayin ka. Maraming salamat sa lahat ng nakinig sa programang ito. Sana po ay nandyan pa rin po kayo kahit na medyo matagal po tayong mag-upload ngayon mga kaibigan. No? Sana masuportahan din po ninyo ang channel na Pinoy Creepy Files pagkat nag-upload din po tayo ng mga kwento doon na regular. So yun lamang po. Sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo dyan sa baba at isa-shoutout ko po kayo sa next episode. Yun lamang po. Maraming salamat. Bye-bye. Ay, may kwaknit yata sa likod. Hayaan nyo na yan. Bye-bye po.